Mama Min, abay nag-post ng bulaklak na talagang iconic flower na nanggaling kanino. Nag-uusapan po ngayon ng ilan sa mga post ni Mama Min sa kanyang Instagram account na talaga namang muli pong nabuhay, no? Ito pong itong issue na ito dahil itong si Mama Min ay talagang pinost pa niya doon po mismo sa kanyang IG account, but not on the IG account of Miss Catherine. Bali nag-react lang po siya doon po sa post na yon dahil nag-iingay po muli ngayon ang Katniel fans dahil sa yumaang fur baby nila na si Summer. Lumikha ng ingay sa online world ang latest Instagram post ng nanay ni Catherine Bernardo na si Mama Min Bernardo. Inalala kasi nito ang pagkamatay ng asong si Summer. Sa IG post si Tita Min ay makikita ang mga larawan at video na ipinapakita niya ang spot ng garden nila kung saan nakalibing ang alagang aso with matching sunflower pa. Sikat ang asong si Summer lalo na sa mga Katniel fans dahil baby ang turing ni Catherine at Daniel Padilla rito. Habang isinusulat ito ay wala pang social media post ang dating magkasintahan para sa death anniversary ng fur baby nila at tanging si Tita Min pa lang ay mapatribute kay Summer. Pero nakakaloka, nabigyan na naman ito ng ibang kahulugan ng mga netizen na tambay sa cyberspace. May kumukuda na parang pahaging kay Dij ang kanyang ginamit sa real post ng nanay ni Kat. 2023 hit song ng Canadian singer-songwriter na si Daniel Cesar na Always kasi ang napiling kanta ni Tita Min sa video post niya per summer. Ito ang part ng lyrics ng sasabing song. Sabi niya, I'll be here cause we both know how it goes. I don't want things to change. I pray they stay the same always. And I don't care if you're with somebody else. I'll give you time and space. Just know I'm not a pace. Oh. Sa totoo lang, kahit para kay Summer ang pinost ni Mama Min, nabuhay ng loob ang mga matagal ng nananahimik na Katniel fans sa online world dahil si Summer ang simbolo ng pagmamahala ni Kat at DJ. Hindi nga ba nakasama pa nila ang kanilang fur baby sa romantic comedy serye na The House Arrest of Us na umere noong pandemic? Kopya at waiting pa rin ang Katniel fans sa tribute ng mismong fur babies ni Summer dahil halos every year ay inaalala rin ng mga ito ang namayapang baby nila. Pero nung binisita po natin yung kanilang mga Instagram account ay tila wala pa pong ipinopost, no, to si Catherine tsaka si Mr. Daniel Padilla patungkol dito. So, ang emosyon sa likod ng mga post, kahit may spekulasyong maaaring totoo lang ang layunin ni Mami Min, ang magbigay ng alaala sa pumanaw nilang alaga, marahil isa itong anyo ng pagluluksa at paggunita na normal sa mga nagmamahal sa kanilang mga pets. Sa mundo ng showbiz fandom, hindi kailangang simpleng post ang nababasa. Lagi itong sinusuri ng mga fans. Binibigyan ng kahulugan kaya hindi intentional ang simbolismo sa post na nag-overanalyze. Ang mga fans gustong maging bahagi ng buhay ng mga artista kaya may tendency hahanapan ng hidden message o pahiwatig sa bawat post. Pwedeng maging mahirap para sa mga artista na panatiliin ang balanse sa pagitan ng pampubliko at pribadong buhay. Kapag isang post ng pamilya ang nag-viral, maaari silang mapilitang magbigay ng pahayag o aksyon kahit hindi nila gusto. Kung kailan gusto mo lang umalala sa iyong alaga, maaaring ma-project ito sa iba't ibang bagay o romansang reinterpretasyon. Mahalaga ang sensitivity hindi lang sa mga post na may agenda o may message beyond the literal. Dapat may respeto sa emosyon ng pamilya. Kung ang post ay personal na alaala, dapat hindi agad gawing chismis o instrumentong intriga. May mga positibong aspeto na nagpapakita ito ng pagmamahal, dedikasyon at malasakit ng fans sa kanilang idolo at sa mga aspeto ng buhay nila. May negatibong aspeto, sobrang pagmamanman sa bawat galaw at post ng artista na minsan ay nagdudulot ng pressure o stress sa kanila. So dahil po sa ginawa ni Mama Min na ito, ay abang na abang po ang ilan sa mga Katniel fans dahil po sa kanila po magiging tribute para sa alaga nila na si Summer. Alam natin na napaka-espesyal ni Summer sa buhay po ni Catherine at saka ni Daniel Padilla, pero tila baga 3 taon na pong nailibing si Summer. Pero hanggang ngayon ay talagang ito pa rin po yung isang bagay na talagang nag-connect with Catherine and Daniel Padilla. Kaya nga lumabas ulit po yung usapin na sinabi po ni Mr. Sian Gasa, no, sa kanyang Facebook page na sabi niya Catherine Bernardo and Daniel Padilla nagkaayos na, confirm 99.9%. Yung 0.0 ay yung germs na hindi napatay sa safeguard. So dahil dyan ay nagbigay po ng kanilang mga reaksyon, ano, netizen dito po sa Reddit. Basahin lang natin. Sabi dyan, no,
nagkaayos pero di nagkabalikan kasi may bago na si Daniel Padilla. Di ako nagkakamali at ayon din sa sources na trusted yung friendship ang love team. And love team lang talaga ang inayos pero relationship wise hindi na daw. So, ibig sabihin, totoo nga talaga yung mga balita na nagkaroon na sila ng ng pag-uusap si Daniel at si Catherine. Ibig sabihin, may total closure na po talaga sila pero it doesn't mean na nagkausap sila at nagkaayos sila, nagkabalikan na sila. So, yun po yung nililinaw po ng ilang mga fans, no? Ilang mga trusted sources di umano na sinasabi ng mga ng mga netizen. Meron naman po nag-comment, what? Babalik pa ang Katniel, Diyos ko. Papahingay naman sana nila si Kat sa love team. Parang real life hello love again team nila pag nagkabalikan pa in real life. Sabi ng isa pa, yikes, based on the leak convo of Kat and friends, mukhang true ang cheating allegation and kung babalikan niya si DJ, she will look hypocrite and desperate for sure. This will enrage her fans so bad. Hay buti naman kung ganun, sabi niya. Oh well, she deserve what she tolerates. So, kasi may mga fans pa rin kasi ang Katniel na gusto nila magkabalikan si Catherine at saka itong si Mr. Daniel Padilla. Pero, more po is, or mas marami, na parang hindi na po talaga magiging okay, no? Kasi parang, na daw parang si Miss Catherine Bernardo ay lalabas na na hindi po siya credible dun sa kanyang mga sinabi na no more coming back, di ba? Hindi na siya babalik muli. Tapos matapos po na talagang dinikdik ng gusto si Mr. Daniel Padilla patungkol sa cheating allegation. Tapos biglang magkakaroon pa ng comeback. Medyo na po yun, medyo nakakahiya nga naman, di ba? Pero syempre, kung talagang sila yung talagang gusto nila at desisyon nila sa buhay, wala naman tayong magagawa kasi sila naman yan. So, Catherine Bernardo, abay isa-isang sinagot ang ilan sa mga issue na ipinupukol sa kanya ngayon. But before that, natin si Catherine Bernardo dahil talagang mainit pong pinag-uusapan ng pangalan ni Catherine matapos pong lumaganap ang ilan sa mga intriga, no, kung saan sinasabi nga ng ilang mga journalists as ilan sa mga articles na naisusulat po online ay talagang meron po talagang mastermind sa hate campaign itong si Miss Catherine Bernardo. Lalo po atang tumitindi at talagang lumalala ang mga intriga na talagang ipinupukol dito kay Miss Catherine Bernardo. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos, talagang pilit pa rin po na ibinabagsak ang pangalan ni Miss Catherine. Well, in fact, sabi nga po ng kasabihan pag sa showbiz, kapag ikaw ay laging pinag-uusapan, ibig sabihin nun ay relevant ka pa rin po sa showbiz. Ibig sabihin, talagang pa rin, talagang sikat ka pa rin kasi pinag-uusapan ka eh. Sabi nga po ni Mr. Ogie Diaz, diba? Good or bad publicity, still publicity. Yun po yung sinasabi niya palagi kapag po meron siyang mga binabalita patungkol dito. So, in line with that, matapos nga po na ibalita ni Mr. Ogie Diaz ang patungkol sa live-in issue na yan na hindi matapos-tapos, ay muli na naman po na meron pong isinulat ang isa sa mga journalist na si Miss Aster Amoyo. Sabi niya, Catherine di raw nakikipag-live-in kay Mayor Alcala, sabi niya. So, ito po yung nilalaman ng news. Hanggang ngayon ay wala pa rin pag-amin o kumpirmasyon na nagmumula sa rumored sweethearts na sina Catherine Bernardo at pinakabatang mayor ng Lucena City na si Mayor Mark Benitez Alcala na 28 years old. Matapos hindi nag-prosper ang inaasahang panliligaw umano ng Kapuso Prize actor na si Alden Richards sa kapamilya superstar na si Catherine, pumasok sa eksena ang batang mayor ng Lucena na si Mark Alcala. Gwapong 6 feet tall, dating basketball player at only boy sa tatlong magkakapatid at mga anak ng dating mayor at ngayon ay vice mayor ng Lucena na si Roderick Rondon Alcala at ni Maggie Benitez Alcala. Si Catherine ay nakabukod na ng tirahan sa kanyang pamilya and she's currently living in a high-end condominium in Makati City kung saan din nakatira ang ilang affluent personality including popular broadcast journalist, news anchor na si and host and vlogger na si Miss Karen Davila, ang mag-asawang Mateo Godicelli at Sara Geronimo at iba pa. Gayon pa man, pinabulaan na ni Catherine noon na nagli-live-in sila ni Mayor Mark Alcala. Noong sila pa ni Daniel, sinabi ni Catherine ang marrying age para sa kanya ay 30 years old and she's turning 30 sa March 26, 2026. So pa rin kaya ni Catherine ang kanyang pangako na mag-aasawa siya when she turns 30 at kung sakasakali, si Mark na nga kaya ang nakatadhana para sa kanya. Samantalang sa case naman ng ex-boyfriend ni Catherine na si Daniel Padilla, he's turning 31 years old on April 26, 2026 habang ang napapabalik
balitang bagong girlfriend niya na si Kayla Estrada ay anak ni ng Janice de Belen at Jan Estrada ay magta-30 na on March 30, 2026. Sina Daniel at Kayla ay nagkalapit sa isa't isa habang ginagawa nila ang kanilang hit primetime action drama series na Incognito. So yun po yung ilan sa mga, so dito po sinasabi dito na parang si Miss Catherine Bernardo or yung team na mismo ni Catherine, no, talagang ini-inculcate po nila sa publiko na si Catherine ay nakabukod po ng tirahan. But it doesn't mean that nakikipag-live-in na siya. Tapos may napapabalita pa na malaki daw yung tiyan ni Catherine, buntis daw si Catherine, ganun, diba? So, pero talagang pinatunayan ni Catherine yun dun sa inilabas niyang bagong Instagram post niya. At isa pa sa mga, talaga namang, isa pa sa mga news na talagang nakakaloka, no? Dahil iniintriga din si Catherine na hindi raw itutok nag-abot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Sabi niya, grabe naman ang mga memang netizen kay Catherine Bernardo, ha, nakakaloka. Dahil muli na naman nilang hinahanapan ng kuda at gawa ang aktres sa recent happening sa bansa. Parang lahat na lang ata ng mga nangyayari sa bansa, laging hinahanap nila si Catherine. After ngang intrigahin ng mga memang cyber citizen ng aktres sa hindi nito pagpunta sa trillion peso march noong September 21st at sa hindi raw nito pagpo-post against corruption, ngayon naman ay marami ang kumukuda sa social media dahil hindi pa raw nila nakikitang tumutulong sikat sa mga biktima ng 6.9 magnitude earthquake sa Cebu. Kinukumpara kasi ang Asia superstar sa ginawang pagtulong nila Vice Ganda, Kim Chu at iba pang celebrity sa mga biktima ng lindol. So, dahil po dyan ay tanong tuloy ng memang mga netizen, wala raw bang kalagang pake ang aktres sa mga nangyayari sa bansa? So, ganito po yung mga sinasabi ng ilang mga netizen na parang daw bingi si Miss Catherine Bernardo sa mga nangyayari ngayon. Well, in fact, kung tutuusin, hindi lang naman talaga si Miss Catherine ang sikat na artista at mayamang artista sa bansa. Pero bakit siya lagi yung nakikita ng mga bashers? Sa totoo lang, sigurado ako may ginawang tulong ang aktres. Hindi lang ito talaga naglalabas or hindi lang ito inailalabas sa publiko, knowing Catherine kasi likas sa puso niya ang tumulong sa kapwa, lalo na yung mga nangangailangan. Pero hindi niya na pinopost ang mga yon. Hindi kasi sikat yung tipong kapag tumulong ay may camera agad na nakatutok, no? Actually, may nagchika nga sa amin ng mga tulong na ginawa ni Kat, pero hindi na niya yon pinapaskil pa sa social media. Which is true, no? Marami nga po siya mga pinag-aaral, mga scholars niya, na hindi niya na rin po binabanggit sa public. Yun po ay bigla na lang po nalalaman ng publiko kapag yung mismong pinag-aral niya po yung nagsalita sa publiko na si Catherine Bernardo pala ay talagang may mga scholar po siya, no? Even po yung isa sa mga artistang nakasama niya sa Going Bulilit na director na po ngayon, diba? Siya lang po talaga yung nagsabi o siya yung nag-booking kay Catherine na si Catherine Bernardo ang nagpaaral sa kanya at nakapagpatapos ng college, no? At ngayon ay isa ng director, no, sa ABS-CBN. So, tama yung sinabi po ng ilang mga online news na talagang ganyan po si Catherine, even Mami Min, diba? May mga tinutulungan sila, may mga foundation po sila na hindi na po talaga nila inilalabas sa social media. That's the reason why kung bakit parang nare-red flag ngayon si Catherine kasi hindi talaga siya pala post ng mga tinutulungan niya. Hindi niya pineflex, no? Hindi katulad ng ibang mga artista na konting kibot ay ipinopost po agad talaga sa social media. Hindi dahil para magyabang, diba? Pero sinasabi nila to inspire others nga. Pero dito sa case naman ni Catherine Bernardo, kini-question po yung kanyang pagtulong, yung kanyang presensya sa mga panahon na ganito. So, I hope, no, na talagang madepensahan natin ang isang Catherine Bernardo laban sa mga ganitong hate campaign kasi maliwanag na ito po ay isang malaking issue na lagi pong ikinakabit sa pangalan niya. Napilit din na drag down yung kanyang name sa mga ganitong issue. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's